Hello po. Real talks lang sa mga nangyayari sa ngayon, lalong-lalo na lumalapit na ang midterm election. So, dapat tignan natin itong mga isyong ito. Hopefully, next election, din maging aral sa atin ito. Maging aral yan sa Kumilik, maging aral din doon sa mga government agencies na involved sa mga nangyayaring ito. No? Okay, so alimbawa nga, itong si Pastor Kibuloy, kaya yan, kay sa palagay ko, yung doon mismo sa approval ng kanyang certificate of candidacy, talagang nakikita natin na hindi fair. Why? Kasi marami yung mga deserving na candidates. Ngunit yung kanilang certificate ay disapproved. Halimbawa nga itong si Toto Kausing. So alam naman natin yan, siya ay isang lawyer. Pagkatapos na disbar, then meron pala siyang isang profession. Siya isang engineer. Pagkatapos mayroon din pala siyang doctorate degree. So, in other words, talagang matindi rin ang qualification nito, Ngunit, dinaig pa siya ni Pastor Kibuloy na nasa kulungan. Kaya tingnan natin ang maigi ang nangyayari sa atin, yung mga policies na ini-implement ng ating gobyerno, yung mga batas, yung mga procedure. So, let us take a look of them. Then, sana i-improve natin, if not now, and in the future. Okay. Ngayon, balik dito tayo kay Pastor Kibuloy. Ito itong taong ito, maraming kaso, hindi talaga fake news yan. Nasa record yan ng korte, nasa record yan ng FBI, nasa record ng Immigration at Deportation Office ng United States. Yung kanyang mga offenses, yung kanyang mga kaso, ngunit sa atin, as if wala lang. Okay, hindi ba tayo aware na ang mga batas, ang mga policy na ginagawa ng gobyerno natin ay ginawa yan para sa kabutihan ng lahat. Ngunit, so, yan, maliwanag sa atin na indeed may violation itong si Pastor Kibuloy as what the court record says. Yet, wala lang, okay lang sa atin. Bagamat kaunti lang naman. Actually, yung mga nakakaintindi, yung mga educated, talagang hindi na nila ibubuto yung Pastor Kibuloy na yan. Ngunit ganun pa man, marami pa rin ang naniniwala sa kanya. Para sa akin, that is a tragedy. So imagine, nandun na lahat yung mga issues, yet sinasabi pa natin na Kibuloy, katulad ng mga pro Duterte o yung mga supporter ng Duterte, ikuha na lang natin, let us open our eyes. Okay. Additional pa, Ayan. Si Kibuloy ay nasa loob ng
sapitan. That is, nasa news yan. Okay? Sa tingin ko naman, talagang walang question, nandun siya sa piitan. Ngunit, the question is, bakit malaya siyang nakakagawa ng mga video o vlog para sa kanyang candidacy? Di ba? Supposed to be, yung mga nasa piitan, these are people deprived of liberty. Hindi tayo sure kung ano, people deprived of liberty or person deprived of liberty. Anyway, pareho naman yun, ano, person at saka people. Okay. Ngunit, the fact na makakagawa siya yung whatever na gusto niyang gawin, actually, hindi, nagpapakita na hindi deprived yung kanyang liberty. So, in other words, nandoon yung VIP treatment na ibinigay sa kanya ng, ano ba yan, Bureau of Jail Management and Penology. So, BGMP. Ayan, Bureau of Jail and Management and Penology. So, in other words, unfair na yon, so, nakikita ko. Si Pastor Kibuloy ay binibigyan siya ng VIP treatment ng government agency na ito. Kaya hindi fair. Ang dream natin ay sana, halimbawa, ang isang tao ay nasa piitan, mayaman man siya o hindi, dapat sila ay o mayaman o hindi, yung nasa kulungan, he should be treated equally with the others. Okay, so ganun lang, Ngayon, pag-ibuto pa natin yung si Pastor Kibuloy na sinabi naman na ang pinakagagawin ay guguluhin ang Pilipinas, guguluhin ang whatever yung political system natin, whatever yung mga legal system natin, guguluhin daw. So, narinig ko yan na one time sinabi niya, Ngayon, the question is, ibubuta pa natin ba yung Pastor Kibuloy? Kung ibubuto pa natin yan, ang masasabi ko, tayo na mismo ang may diferensya. Hindi na siya. Kasi alam mo naman na talagang dapat hindi siya ibuto, yung ibubuto natin. So, yan ang ating personal na pananaw. So, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.